Magandang araw sa inyong lahat. Ito lang naman tayo. Nandito tayo ngayon sa talon ng Pagsanghan. Higit pa kilala sa katawagan nitong Ingles na Pagsanghan Falls. Ito ang paksa ng kwento ko ngayon. Isang madamdamin at kawili-wiling kwento. Ang orihinal na pangalan ng talon ng Pagsanghan ay Talon ng Magdapyo. Tinawag lamang itong Talon ng Pagsanghan o Pagsanghan Falls ni Reverend J. Eugene Snook, isang misyonero. Nang si Snook ay napunta sa Talon ng Magdapyo, hinangaan niya ito at kinagiliwan. Sa pagbabalik niya sa Maynila, sumulat siya ng isang artikulo, isang istorya, at ito'y nalathala sa isang popular na pahayagan kasama ang larawan nito noong taong 1902. Nabasa ito sa maraming lalawigan. At mula noon ay nakilala ang talon at tinawag na Pagsanghan Falls. Hanggang ito na rin ang tinawag dito ng maraming turista na narahuyo sa kagandahan ng talon ng Pagsanghan. Ang Pagsanghan Falls ay isa ngayong pangunahing atraksyon sa mga turista sa rehiyon. Ito ay may 3 hugos. Nararating ito sa pamamagitan ng adventurosong pagsakay sa bangka buhat sa pagsanghan na nasa pinagsangahan ng Ilog Balanak at Bumbungan. Popular ang pamamangkang ito sa tawag na Shooting the Rapids. Atraksyon ito sa mga turistang noon pa mang panahon ng Kastila ay namamasyal na dito. Natala ito sa isang matandang ulat noong pamang taong 1874. Binigyang kulay ang kagandahan ng Pagsanghan Falls ng isang alamat. Ayon sa alamat, dating walang talon dito. Ang buong lugar ay naliligiran ng kagubatan at sa kagubatan ito ay may naninirahang 2 magkapatid na lalaki, si Balubad at si Magdapyo. Sa loob ng maraming taon, masayang tinatamasa ng magkapatid ang bunga ng kagubatan at namumuhay sila ng tahimik at masaya. Subalit isang araw, dumating ang kahilahilakbot na tagtuyot na nagdulot ng kapahamakan at kamatayan. Walang ni isang patak na ulan ang dumating sa loob ng maraming buwan. Natigang ang mga lupa, natuyot ang mga bulaklak sa gubat at maging ang mga halamang pagkain. Ang mga ibon, pusa, baboy damo at halos lahat ng hayop ay nangamatay din. Ang mga ilat, ilog at bukal ng tubig ay kalunos-lunos na natuyo. Nagdusa si Balubad at Magdapyo. Gabit araw, sila'y taimtim na nananalangin na sana dumating na ang ulan. Subalit tila bingi ang langit at hindi sila narinig. Sa tindi ng pagdurusa, ang panganay na si Balubad ay namatay sa uhaw. Malubang nagdamdam si Magdapyo at malungkot niyang inilibing si Balubad sa balisbis ng bundok. Ang bundok na ito na pinaglibingan ni Balubad ay tinatawag ngayong Balubad. Sa sobrang pagkauhaw at kawalan ng pag-asa, umakyat si Magdapyo sa dulong bahagi ng natuyong ilog. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating siya sa isang mabatong talampas kung saan natatanaw ang mahabang natuyong ilog. At tinanaw niya kung meron doong kahit kaunti man lang na sapa. Nabigo siyang makakita kahit kaunti man lamang. Kahit isang patak ng tubig. Sa kawalan ng pag-asa, tumayo siyang nakatingala sa langit at sumigaw, "Bathala, nasaan ang tubig?" At sa kanyang kabiguan, galit niyang ibinato ang kanyang baston sa batuhan. Walang ano-ano, ay bumukal ang masaganang tubig at lumikha ng batis. Lumawak ito ng lumawak hanggang maging ilog at buhat sa balisbis ng bundok ay rumagasa ang isang talon. Sa kamanghaan, napaluhod si Magdapyo at lumuluhang nagpasalamat sa mga bathala. Yan ang Pagsanghan Falls, ang tampok ng aking kwento ngayon. Sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.